and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Hello, everyone. A pleasant evening to all our participants tonight for another learning session offered to you by Scale Up Training and Development. Magandang gabi po sa inyong lahat. To those who are currently here sa ating Zoom conference, and of course, sa ating mga participants na nasa Facebook live streaming, welcome to our learning session tonight. And thank you for registering and investing your Saturday evening with us para sa isa na naman nating professional development na webinar series. So for tonight, we are going to have the fifth webinar series under sa ating professional development na webinar series. Later, I am going to show to you, magkakaroon tayo ng konting recap kung paano tayo nag-progress from 101 until dito sa ating fifth session. But before that, let me remind you of the following house rules. As much as possible, be responsible for this para mas smooth sailing ang ating activity tonight. These are basic house rules, and sa mga palaging nagpa-participate sa mga webinars ng Scale Up, you are already familiar sa mga house rules na ito. And of course, kung first time nyo din naman ito sa Scale Up, even other learning development providers, no, ganito din naman yung house rules nila. So since we are using Zoom as a platform for this conference, two-way approach kasi siya, so pwede ninyong gamitin yung microphone ninyo want to speak. Pero kung wala naman kayong gustong sabihin, or kung wala kayong sasabihin pa, so make sure na bantayan ninyo, no, na nakamute ang inyong microphone. If you want to talk, if you want to share something, you can always raise your hand first. Do, meron naman tayong icon dyan sa ating mga tools, sa ating Zoom na para ma-recognize muna namin kayo bago kayo magsalita. Para hindi naman din kami magugulat. Use the chat responsibly. Isa ito yung number 4, which is stay present and engage. Yung ating mentor kasi from time to time, no, meron silang mga itatanong sa ating clients. So that's why we are highly encouraging you na mag-engage kayo sa ating mentor, sa ating resource person by making use or utilizing the chat box into its full advantage. Kaya kapag merong tinatanong, no, si mentor, I hope na mag-engage kayo, mag-participate kayo sa kanyang mga tinatanong or sa kanyang ipapagawa. Until 8 o'clock naman yung allocated time natin for this webinar. So we are hoping na you will stay until the end of this learning session. Respect the speaker and participants.
And if possible, keep your camera on para mas makapag-maintain si mentor ng connection sa mga participants at para mas interactive talaga yung ating online activity. So, eto yung ating mga spelling ko ng professional, no? So, I apologize for that. So, eto yung mga professional development webinar series natin. As I mentioned earlier, this is the fifth, and we are going to discuss about ang isang individual working in a specific workplace, kailangan niya kasing gumawa ng mga better, if hindi man best, no? At least better decisions at saka i-handle, no, ng maayos, kailangan niyang i-handle ng effective kung ano man yung mga challenges na nararanasan niya while this specific person is delivering his or her duties and responsibilities. Kaya sinabi etong dalawang to, si thinking and problem solving and development. So just a bit of a recap, yung ating 101. So this is all about developing communication skills for workplace success. Yung ating 102 is all about ethics and professionalism in the workplace. And then yung ating 103, pinag-usapan natin dyan yung time, productivity, and stress management. At yung natin na natapos is yung development in the work. Interested to learn, no, to watch and learn these topics, available ang mga recorded sessions nito sa aming YouTube channel na ang is Scale Up Training and Development din. So just search it sa YouTube and pwede ninyong panoorin ang mga ito for free. The moment lang na mag-request kayo ng certificate, saka na lang kayo magbabayad. So meaning, free access siya sa aming mga recorded sessions. And again, if in case you are interested to avail or get a certification for that, ang link natin, nakikita natin sa screen, dyan kayo pwedeng mag-request. Okay? All of our webinars naka-upload na sa aming YouTube channel except yung webinar na nangyari last night or yesternight, no? Kasi hindi pa namin nalalagay yun. But the rest, makikita na sa ating YouTube channels. Okay, so for tonight, magbabalik no ang isa nating mentor, but this time, he is going to share his insights, including his personal experiences and some proven facts pagdating sa critical thinking and problem solving in the place. So our mentor or resource person for tonight is currently working as a professor sa dalawang academic institutions located in the province of Cavite. The Lyceum of the Philippines at saka yung Emilio Aguinaldo College. He is a holder of master's degree in business administration. Meron din siyang certification as a certified practitioner in human resources. So we are very honored to have our mentor, no, for this session. Nagbabalik si Mentor Noriel Garcia.
Hello, mentor. Good evening. Hi po, good evening. Ayan. Good evening. Naririnig naman namin kayo. So, your audio is clear, no? I already gave you a co-host. I believe pwede na rin po kayong mag-share ng inyong screen and you can actually start whenever you are ready. Okay po. Everyone, and enjoy learning tonight. Okay. Moment. Pa-thumbs up nga po. Habang ano tayo. Umpisa pa lang. Pa-thumbs up. Okay. Thank you. Bali, ito po yung pangalawang webinar ko na sa Scale Up. Thank you, ma'am, for the introducing po. Okay. Check down. Kamusta naman po sila? Dito po sa amin sa Cavite, medyo ando na kami sa sa panahong ah, umuulan, medyo mainit, 'yun. Okay. Sure. Pa-thumbs up nga po kung nakikita na yung nasa screen to. Okay, thank you, ma'am. Okay po. Okay. So, again, good evening po. Thank you for joining me again here at Scale Up Training and Development Center. So, today's topic natin is something very practical. Hindi tayo dito hindi tayo magko-compute dito. Something you already use. Yung ginagamit natin every day, but we will refine and elevate it. So, ang topic natin for today is critical thinking and problem solving in the workplace. So, maganda to kasi sakto yung topic kasi nga naman ako, HR din po ako. Tapos at the same time ay nagtuturo din po ako sa mga university dito sa Cavite. Yun, so bagay na bagay po yung topic sa di-discuss ko ngayon at any questions po regarding dyan, kayang-kaya naman natin siguro sagutin. Okay? So, baliktad naman po tayo. Ako naman yung magtatanong ngayon. So, question ko is, ilang beses ka nakaranas ng problem sa trabaho this week? Meron po ba? Kahit anong problema, sige lang po. Meron po ba? Yung mga nagta-thumbs up ulit kanina? Pwede po, anytime. Yes, ma'am. Ma'am? Sige po. Pwede tayo magsalita, ma'am. Darlene Paet. Sige, ma'am. Ilang beses po tayo nakaranas at pa-share na lang po. Okay. Good I evening think po. only my camp Yes. because I'm a bedridden. Okay. Sige. Experience ko, when I was a new teacher, Ano my po? colleagues po, parang they, hard to, collaborate with them. My, my perspective is against to them. Medyo all this po kasi sila tapos new ako eh. So, parang hindi po nagmamatch yung namin. Yung gawin Parang, kang turo. Ang ganun po. So parang tama po ba, ma'am? Parang kayo po yung pinakabata. Yes po, before po. Opo. At siguro meron pa. Thank you, ma'am. Thank you po sa comment natin. Yun nga. Medyo yun nga, problem sa workplace, issues, kaya nating sabihin most likely every day or every hour or lagi yan. Sino pa po? Sino pa, ma'am? Yung mga ano natin. Ay, may nagko-comment pala dito. Hindi na mabibilang. Ayun. Oo nga naman. Kasi sa amin din, actually kahit yun nga, sa HR ang pinakamatindi niyan. Nakakatanggap kami ng mga concerns na kahit simpleng bagay lang, kahit sabihin mong stapler,
yung pinag-awayan or basahan lang. Yes, totoo po yan. And kaya kong sabihin na kahit papaano ay normal pa rin naman siya. Yun, normal pa rin naman siya kung ganun yung nararamdaman natin na may nangyayari. Natawa ako dun sa comment ni Ma'am Rachel na hindi na mabilang. Yun. Pero hangga't kaya naman natin, ayusin natin. Okay. So, yun nga, in reality, yung value natin as a professional is not measured by kung gaano karaming task natin na natatapos. Pero, but by how well you solve lahat ng problems na na-encounter natin. Actually, yung topic natin ngayon, ma-apply din natin agad-agad sa buhay natin. Okay? Thank you po sa mga sa mga participation. Sige. Actually, mag-start pa lang tayo. Ayan. Okay. So, guide question natin. Teka muna, mag-headset lang. Paano sa naririnig po ba ako? Pa-thumbs up na ulit or any emojis? Wow. Thank you po, ma'am, sir. Yeah. Okay. So our guide question for today is how do we approach workplace problems systematically and develop effective and actionable solutions? Hindi basta-basta tayo nagka-problema, yun, nakipag-away na sa katabi, nakipag-away na sa boss, wag po ganun. Yun. Kung mapapansin niyo po, yung keyword. Topic natin is how do we approach workplace problems systematically and develop effective, actionable solutions. Systematically, meaning hindi siya hula-hula. Hindi siya hula-hulang kung paano natin gagawan. And actionable, hindi lang ideas to. Pero i-implement din natin sa sarili natin. Yon, because because many people can identify problems. Of course, lahat tayo kaya nating i-identify yung problems natin, pero only few can solve them effectively. Again po ulit, many people can identify problems, pero only few can solve them effectively. Okay, next slide, please. Okay. So by the end of this webinar, you will be able to, first one is to apply critical thinking in the real workplace situations. Pwede na natin siyang i-apply sa mga trabaho natin or yun nga kanina nasabi ko, kahit sa bahay natin, magagamit natin to. Tapos use structured frameworks instead of guesswork. And then we can analyze the problems deeply, not just on the surface. Tapos lastly is develop solutions that actually work in real organizations. And yun, ma-apply na nga natin siya sa mga trabaho natin. And I want this session to be interactive in your mind. Okay lang kung hindi tayo laging sumasagot. Walang problema. Pero gawin natin interactive sa mga utak natin. Laging nating put yourself in the situation agad. Kahit hindi tayo mag-participate ngayon, okay lang. Basta i-apply natin sa sarili natin. Isipin natin na, let's say, tayo ba yung nandun? Paano yung gagawin natin? Paano ang solution? Paano ko to gagamitin sa trabaho ko? Okay po? Okay. Next slide. Okay. So, ito yung reality natin in the workplace. So, basahin ko lang muna po So, syempre kailangan din naman natin kahit paano malaman kung ano ba talaga yung background nun.
umandar yung pagka-professor. Hindi, syempre, bago natin explain, alam natin dapat kung saan yung pinanggagalingan. So, reality in the workplace refers to the actual state of affairs, often contrasted with expectations, where accountability, transparency, and results matter more than excuses. Excuses. Or ideal scenarios. Yon. And also, it involves accepting the current, sometimes masakit, yung mga circumstances such as eto normal to. Office politics, the need for visibility, and limited resources to drive performance and personal success. So yung tanong natin, sige kung walang kung gusto magtanong agad-agad, kaya naman natin sagutin. Kasi naumpisahan ko na yung topic natin. So let's be honest. Let's be honest na lang dito. Let's be honest about workplace realities. Especially here in the Philippines, yung mga nangyayari sa atin. Okay? And then, pwede kasing common problems natin. Common problems. Ito na tayo. Ano lang po ito problem natin muna, tapos gagawa natin ng solusyon. Huwag kayong mabibigla agad, ha? Common problems. Umpisa natin sa trabaho. Ano ba yung unang problema natin na nagka-cause ng issue sa trabaho? First one. Yes, ma'am. Ang galing naman ni ma'am. Yes, ma'am Darlene. Poor communication po. Exactly. Tama po yun, ma'am. Okay. Sige. First one, pero ma'am, umpisa natin. Nag-uumpisa yung mga problem natin. Common problem natin is late employees. Late. 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 Na late si kuya or si ate or si ma'am or si sir. Yun yung nagiging problema natin. Kasi sabi nga, sa akin kasi, sa HR kami, this is the only thing na kaya natin makontrol. Kasi sa trabaho, hindi natin kayang kontrolin yung boss natin eh. Yung boss natin, syempre, boss natin siya. Hindi natin siya kaya makontrol. Ang kaya lang natin i-control, yung pasok natin. Pasok tayo maaga. Kaya natin gawin yan sa sarili natin. Next one is, tama yung sinabi ni Ma'am Darlene, miscommunication. Yun. Minsan kasi, di naman lahat. Pero dito lahat nag-uugat yung nagiging problema natin. Apart from, nag-umpisa sa late. Nag-message sa'yo, hindi malinaw, miscommunication agad. Akala mo galit. Yun pala, ano pala siya, proud sa'yo. Ayun, yung mga simpleng gano'n. Next one is poor communication. Medyo halos lang din naman to. Pero yun, poor communication, yun nga, katulad kanina, parang kulang siya. Parang sa pagkain, kulang sa sustansya. Parang gano'n. And then, ano pa ba? Delayed outputs. Na-delay na yung mga shipment natin, na-delay yung meeting, na-delay yung email. Yan. Another one, syempre ito yung pinakasikat sa office. Alam natin to, walang hindi makaka-relate dito. May ano ba kayo? Tingin nyo kung ano yan? Actually, nasabi ko na siya kanina. Yun. Usually, ito yung paborito siya ni sir, paborito siya ni ma'am. Ito naman si ma'am tsaka si sir naman natin, bida-bida. Yung mga ganon. Ito yung tinatawag na office politics. So yan, hindi talaga natin maiiwasan yan. What important is kung paano natin i-handle siya. Kaya nga ito, may mga training tayong mga ganito para ma-handle natin siya. Yan. Kasi talaga minsan nangyayari yan. Nangyayari yan sa amin sa HR.
Kasi sino ba naman ang pagsusumbungan? Sino ang pagsusumbungan as HR manager, nangyayari talaga sa akin yan. Araw-araw, papasok ko pa lang, hindi good morning yung sasalubong sa'yo. Problema yung sasalubong sa'yo. Na simpleng, nag-away dahil sa stapler. Yung mga ganon. Pero hindi naman talaga stapler yun eh. Totoo yun. Hindi naman talaga siya stapler eh. Yung nag-away dahil sa ballpen. To think na mga professional ito. Hindi talaga ballpen yun. Mamaya di-discuss natin isa-isa. Okay? Tapos, yun nga, hindi kasi talaga siya, hindi siya real issue. Also, hindi rin siya real problems. Medyo bumibigat na yung ano natin ngayon. Okay. Ano lang siya? We call it sa HR symptoms. Sintomas. So pag sinabi nating symptoms, ano ba yun? And kahit sabihin na nating professionals, nagkakamali din sila. Promise, tao lang po tayo. Tao lang din kayo, tao lang din ako. Nagkakamali din tayo. Ang nangyayari kasi sa office, they solve the symptom, not the root cause. Magkaiba po yung symptom tsaka yung root cause. Okay, next slide please. Punta naman tayo kay critical thinking. So when we say critical thinking is the intellectually disciplined process of actively analyzing, synthesizing, and evaluating information to guide belief and action. So it involves questioning assumptions, identifying biases, and evaluating evidence objectively rather than accepting information at face value. So itong skill na to, this skill enables systematic problem solving and logical reasoning. Kung may question kayo mga ma'am, mga sir, pwede po, let me know lang. Mas okay po yan sa natin para interactive tayo. Okay? So in short, paiksin natin medyo mahaba kasi pag sa book, yung or yan, pag sa Google, medyo mahaba yung mga sinasabi nila. Critical thinking means you don't accept things at face value lang. Ganon siya. Siyempre, you ask, tatanungin natin, why is this happening? What evidence do we have? And then, what assumptions are we making? Yan. In short, think before you act. Ganun po yan. Next slide, please. Okay. Ito, punta tayo sa ugali natin. So, Filipino workplace thinking traps. Yes, Filipino workplace thinking traps. So, Filipino workplace thinking traps typically refer to deep-seated cultural values and cognitive patterns that, while fostering harmony and can inadvertently hinder professional growth, direct communication, and organizational efficiency. So these traps often stem from traditional value like pakikisama. Ito, pagdating sa pakikisama, lahat naman nakaka-relate. Alam naman natin Pilipino ay pagbibigyan ko ng grade dyan, siguro from 1, 2, 3, 4, 5. 1 is the highest. Siguro sobra-sobra pa sa 1 yung pakikisama. Yun yung social harmony. And then, ito isa pa, yung hiya. Ang gagaling din ng Pilipino rito. Masyado tayong dito. Yung shame, saving face, rin tayo dito. Meron din kasi tayo, nasa culture natin yun, yung nahihiya, yung mga ganun. Which can manifest as medyo masakit po ito toxic traits when taken to extreme in a modern work environment.
ano po kasi yan? Survey says, may pa-survey pa si Prof. Yan. Survey says on Filipino workplace dynamics reveal that cultural values significantly influence cognitive patterns, often creating a paradox. Pag sinabi nating paradox po ay in Tagalog ay balintuna or uh, contradiction or contradict. Parang ganun po yan. Medyo lumalim po. Mas malalim pa yung Tagalog. Where high levels of satisfaction coexist with extreme stress and productivity limiting habits. Sabi po yan nakita ko kasi yan sa Inquirer.net, nabasa ko yan. Okay. So let's talk about common things traps in our culture. Okay. Okay. Ito yung mga trap natin. Traps. First one, nakarinig na ba kayo nito? Pwede na yan? O submit na natin to sa school, sa mga estudyante dyan. Pwede na yan. Sa trabaho, pagkatapos natin gawin. Pwede na yan. Yung mga ganon. Thumbs up nga po kung naintindihan, kung naka-experience na ng ganong salita. Pwede na yan. O, di ba? Yan, pwede na yan. Sa amin po kasi sa HR, hindi naman sa pero nanggigigil kasi ako pag sinasabihan ganyan. Magsasubmit tayo ng report, sasabihin sa inyo, pwede na yan. Pwede na yan. Parang walang parang walang kasustansya pag sinabihan ako ng ganon. Sa akin kasi, hindi kasi pwede na. Kailangan pwede na. Ganon kasi ako Hindi ko alam kung pero ayoko kasi ng ganon. Parang ba sa English to? So lang. Ayoko kasi ng ganon Ayan. Kaya pag nakakarinig ako ng ganyan, kahit sa team, sinasabihan ko sila, wag na mga kakaganon. Kailangan, hindi pwede na. Kailangan pwede na. Ayan. Next one pa, authority bias. May nakakaalam ba sa inyo authority bias? Pag sinabing authority bias, example is, sabi ni boss. Exactly, yun po. Sabi ni boss, tama na yan. Sabi ni boss, maganda yan. So naniniwala tayo. Sabi kasi ni boss Sabi ni sir, sabi ni ma'am, ayun, naniwala tayo. Diba? Yun yung authority bias. Tapos, next one, ano pa ba? Emotional decision making. Actually, kasi itong mga dinidiscuss ko sa inyo, pinag-aaralan po namin. Kung hindi nyo po kasi natatanong, ako'y nag-doctorate na po ngayon. Halos exam na lang po ang inaantay namin. Yun, kaya sinishare ko lang din. Thank you po. Ayan, sinishare ko lang din kung anong nalalaman ko na gano'n. Ito nga, yung mga decision making, critical thinking. Importante kasi ito Ayan. Next one natin, emotional decision making. Yan nga. Pag sinabi natin emotional decision making, kahit ako, aminado ko, nangyari na sa akin to bad trip ako. Ayan, sa mga Gen Z, sa mga millennial. Bad trip ako. So, gagawa ako ng may tumunog yata. Ayan. So, bad trip ako. Gagawa ako ng decision. Aray. Ingatan niyo po yan. Kahit saan po, sa trabaho, sa pamilya, or kahit saan, huwag po tayong gagawa ng decision na dahil galit lang tayo. No po yan. Red flag po yan. Red flag. Sa wag na wag. Kasi expect nyo, out of galit yung decision. Okay? Next one is, ano pa ba? Lack of validation. Pag sinabi naman nating lack of validation, ano yan? Ano ba magandang example? Feeling ko ganito yung problem. Pakiramdam ko, ito yung nasakit Yun yung lack of validation. Mahirap kasi mag-assume. Yun lang yung example ko doon.
magigets naman siguro natin. Feeling ko, ganito yung problem. For sure, narinig nyo na rin yan. Let me be direct. Ganito na lang. Feelings are not data. Naramdaman mo lang bigla. Bigla ka lang nagalit. So wag ganon. Wag tayo panic. Panic, pwede natin sabihin panic. Wag tayong gagawa ng decision out of nowhere. Out of galit, anger. Okay. Next one, next slide. May naintindihan naman po ba tayo? Okay. Thank you. Okay. Okay. So, ano tayo? Think about your last major decision at work. Ano ba yung mga pinaggagawa natin sa trabaho? Ano ba yung mga huling naging decision natin? Ano ba yung, ay, nga pala po sa actually makakatulong pala to. Ako personally pag chinek nyo yung resume ko, parang buwan-buwan, hindi natatapos yung isang buwan. Kaya, ayun, I would like to thank, kaya rin ako actually napunta rito sa Scale Up hindi kasi ako natatapos yung buwan na hindi ako nakakapag-seminar. Kasi we're not perfect We're work in progress Kaya, tanggap ako ng ayun, thank you. Ayan. Tanggap ako ng gusto ko nagsiseminar din ako para may enhance yung sarili ko. Hindi kasi ako perfect Although nakikita niyo ako, nagtuturo ako sa lahat ng school, yun, hindi ako perfect Sinasabi ko na rin, kahit sa mga estudyante ko yan. Yun. Kaya mas nakaka-enhance to. Nakakatulong yung mga seminar na katulad nito. Kaya malaking bagay po yung nagagawa niyo, ma'am, sa Scale Up. Kasi natututo kami. Tapos, ang maganda pa doon, syempre hindi naman pwedeng laging yung mentor na yun ang kukunin natin. Maganda rin strategy ni ma'am yun. Para, ang ginagawa nila kasi is, kumukuha sila kung sino yung, let's just say, best of the best. Kung sino yung magaling dito sa field na to. Ganun yung nakikita ko. Yun nga, ma'am. Thank you. Yan. Yun. Okay, so balik tayo. Balik tayo. Tsaka pala, lastly, ang dagdag. Pag nag-a-apply din po kayo ng trabaho, as an HR manager po, syempre chine-check ko yan. Let's say graduate ka ng 1992, tapos hindi ka nakapagtrabaho. So, yes, may YouTube tayo, pero hindi kasi siya formal Tsaka yung mga binibigay din ni Scale Up na certificate, okay yan. Kasi magagamit natin yung pag nag-apply. At least nare-refresh yung utak natin. Kasama din yan sa critical thinking. Okay, so balik tayo sa mainit na discussion natin. Okay, so yun nga kanina, think about your last major decision at work. Tanong nyo lang din, kahit hindi na tayo ask yourself. Ask yourself, did I analyze it? Or did I react to it? Yan. Tanong nyo sa sarili nyo. Niisip ko ba to? O bigla na lang ako nag-react? Diba? Ano nyo? Pag-isipan nyo. Or kung sino gusto sumagot, pwede naman raise hand po tayo. Yan. Pero much better sana sa akin na pag-isipan nyo mabuti yung mga ginagawa natin. Okay. Next slide. May pa-survey pa. Nagbabasa-basa rin kasi ako bago ako webinar dito. Pero minsan yung mga based on experience talaga Kasi kung experience lang, ang dami sa HR. Mag-HR kayo kung gusto niyo ng experience. Yun naman kasi sa amin po, kaya hindi ko mabitawan si HR. Kaya pag tinatanong nila ako ano bang gusto mo? HR ba? O magturo sa HR? Academe versus corporate. Parang hindi ko kasi kaya. Kasi dalawa lagi yun sa akin. Kasi as in, sa academe, nare-refresh ako Bukod sa gusto ko po lagi ng training. Nare-refresh ako. Ito kay corporate, nag-i-apply ko siya. Questions, clarifications pa. May mga tanong tayo. Pwede tayo mag-raise hand kung may tanong.
May pa-survey. Okay. So, critical thinking naman tayo, yung process na nangyayari. So, pag sinabi natin, basahin ko lang ha. Critical thinking, the critical thinking process is a systematic. Kailangan, ano natin muna, kaya ko siya actually ginaganito. I know, alam na natin to. Pero syempre, kung saan ang gagaling. Hindi kasi pwedeng basta, gusto ko kasi may basis lahat ng sinasabi ko. Hindi pwedeng nag-invento lang ako ng mga ganun. Yun. The critical thinking process is a systematic, multi-step methodology used to objectively analyze information, evaluate evidence, and reach the most logical conclusions. Parang parang tinuruan ko na kayo ng logic. So rather than relying on institution or gut feelings, yun nga, hindi tayo pwede kasing magdedesisyon ng galit lang or feeling ko, yung kanina, di ba? Huwag ganon. So it guides us through structured stages to ensure decisions are unbiased and well-reasoned. Sa amin, sa trabaho, or sa school, mga estudyante dyan, kapag tinatanong ko yung mga estudyante ko, gusto ko may basis. Hindi pwedeng sinabi niya lang yan. Kahit ano pa yan, meron dapat kung saan yung pinanggalingan. Okay. Ano lang po yan. Here's the simple process. First one, define the problem clearly. Ano ba yung problema? Ano yung problema natin? Pangalawa, gather facts. Pangatlo, analyze natin. Analyze objectively. Tapos, next pa natin, generate options. Ano ba yung mga pwede nating pagpilian? And then, number 5, decide and justify. Isip tayo kung ano talaga. Kasi nakuha na natin lahat ng problem eh. Mamaya papaliwanag ko siya sa inyo one by one para mas mag-gets natin. Hindi naman kasi, hindi naman pwedeng sabihin na pag may problem, naalala ko yung number 1, sabi ni Prof. Garcia. First one, define the problem clearly. Huwag ganon. Integrate natin isa-isa. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ilagay niyo yung sarili niyo na kayo yun. Halimbawa, kayong operations manager, yun. Natin, para makarelate kayo. Tapos, mararamdaman nyo na lang sa sarili nyo, ina-apply nyo to. Ayan, wait lang po. Okay. Apply natin siya. Mabilisan lang. Okay. Example. Problem. Same problem. My team is underperforming. Sino pala dito yung sorry check natin, sino yung mga, para lang ma-relate ko, ma-connect ko. Sino dito yung mga estudyante? Pataas po ng kamay. Lahat, mga professional. Okay. Okay. Last week yata. Okay. Okay. Lahat yata dito mga professional. Okay. So, balik tayo dun sa problem natin. My team is underperforming. So, alam naman natin lahat, hindi nagpe-perform. Mahina, bagsak. Yung team natin. A non-critical thinker, sasabihin nila, yung non-critical thinker yung tinerm ko ha. Masakit pag Tagalog to. Sasabihin nila, tamad ang team. Di ba masakit pag Tagalog? Yan. Pero pag critical thinker, magtatanong muna yan. Kabila will say, kabila will ask. Tatanong yan, why is performance low? Bakit mababa yung performance? Hindi agad kasi nga naman, yung non-critical thinker, bagsak. Ulitin ko yung problem. Bagsak yung hindi nagpa-perform. Sino dito pala nag-work sa BPO? Another example. Example ako para kasi usually
Okay. Ayan. Ang sinabi ng non-critical thinker, dahil bagsak yung team, tamad kasi yan. Kaya ganyan. Okay. Sabi naman ng isa, critical thinker, magtatanong pa yan, bakit daw bagsak yung performance? Kita niyo yung difference. Diba? Okay. Next slide, please. Okay. Bakit ko siya sinasabi kanina? Yung mga step by step. Why structure matters. Kasi without structure, problem solving becomes... Kasi pag hindi natin siya inayos, first one, trial and error tayo. Kasi wala kang kaplano-plano eh. Trial and error. Pangalawa, emotional. Stress ka pa dyan, ginawa niyo na naman kahapon. Pag-iisipan niyo na naman. Tapos, another one is inconsistent. Walang kasiguraduhan. Kasi walang structure eh. Obviously, walang kasiguraduhan. Pero kung may structure tayo, mangyayari niyan, repeatable siya, measurable, tsaka effective. Questions, clarifications? Pag mabilis po, sabihan niyo ako. Mabagalan na. Next slide. Okay. The 5 whys. 5 why. Bakit? 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 Let's go deeper. So, sa field ko sa HR, ito yung example naman natin. Dami na natin na example. Problem natin, sabi ko sa inyo kanina, walang math to. Problem solving lang to, pero walang math. Critical thinking lang ang laban natin dito. High absenteeism, sabi natin yung problem natin, high absenteeism in Manila, Metro Manila, based company. So, gawin natin yung 5 why. Yun, 5 whys analysis. Oh, di ba? Pang master's degree. Hindi naman. Pero in a simple term, makakukuha natin ta. First one, why gamitin natin yung sa HR. So, yung kanina. Ayan. Pagsama-samahin na natin. Umpisa na natin. First, why employees are late. Ang symptoms niya, increase absenteeism and tardiness. Yung second why natin, lipat tayo doon. Bakit naging issue in transportation? Siyempre, di naman pwedeng papasok lang ng pinto yan pagkita man doon na sa trabaho. Hindi ganon. Kailangan nilang transportation. So workers face unpredictable commutes, lalo na ngayon. Diba, minsan yan, may mga public strike. Yun, affected talaga. Sakit talagang ulo sa HR. Pati rin siguro sa mga teacher natin, sa trabaho, sa lahat. Kasi affected naman, hindi lang naman ako, hindi lang naman lahat buong Pilipinas tinamaan. Unpredictable yung commutes natin. Yung public transport delays or ito dati traffic lang issue natin. May mga transportation. Yun lang problema natin dati. Traffic po kasi pag malilate, sasabihin sa'yo, kasi po traffic eh. Ayun, yung mga dahilan. Pero ngayon kasi ang nagiging issue ay yung public transport delays or let's just say yung strike or yun. Next one, long commute. Long commute naman meaning yung time spent traveling. Kasi kung manggagaling siya o di Manila, yung trabaho, sabihin natin Makati. Makati siya, tapos pasok niya from Cavite. So 2-3 oras yan. Yun ang magiging issue. O kita nyo, pati sa HR, iniisip namin yan.
Akala nyo lang talaga nagtatanggap at nagtatanggal kami, pero hindi po. Even commute ng mga employee namin, chinecheck namin yan. Ayan. Okay. Yung long commute. Ano bang issue ng long commute natin? Long commute natin, lahat kayo nakaka-relate dito. Kung siguro work from home kayo ngayon, pero at some point, nakapag-commute tayo di ba? Yung travel kasi natin, let's say dito nga sa Cavite, ako, ito, iba-iba siguro tayo ha. Pero pag sa Manila kasi ako, nakakapagod eh. Nakakapagod kasi 3 oras papunta, tapos pabalik. Mga ganun din. So, 6 hours. Minsan doon na ako natutulog sa bus, kaya nakakapagod. So, anong magiging effect nun? Diba? Leading to, first one, fatigue. Second one, ito yung pinaka, ngayon, stress. Diba? Stress na. Ipapasok pa lang 3 oras na yung trabaho. Pagdating mo, papagalitan ka pa doon. Tatrabaho ka pa. Diba? Tapos, syempre, low moral. Nagre-result kasi yung mga nagiging problem natin, yes, kahit sabihin natin, stress lang daw yan. Hindi po kasi yan, stress lang. Nangyayari kasi, kapag, kapag nagkakaproblema tayo, nawawala yung focus natin eh. Hindi natin nabibigay 100% natin kay work natin. Diba? Ending, low performance. Diba? And then, next pa natin is, yun nga, connect na rin natin. Workforce located far from the site. Siyempre, geographically, kapag nag-a-apply naman tayo, wag naman yung a-applyan mo taga Makati ka. Tapos ang a-applyan mo ay Batangas. Parang ano naman. Siyempre, check din natin. Ito po yung base sa analytics natin ha. Data rin po ito kasama. Geographically, mismatch po yan between where employees live and where they work. Pwede naman, sabihin natin, kailangan po ng trabaho. O sabihin natin, taga Mindanao siya or taga Visayas, sa Manila natanggap, pwede naman. Pwede naman tayo mag-rent. Malapit dun sa trabaho, pwede siya. Pwede naman ganun. Yan. Pero ang ano ko kasi dito yung located siya, kung saan situated yung bahay. Ayan. Next one, poor hiring strategy. Ito yung root cause. Kasi mga talent acquisitions natin, efforts are not geographically targeted or they ignore commuting distance as a risk factor for retention. Minsan, doon sumasabit ang recruitment ng HR. Kailangan din naman natin i-check. Nung time ko niyan, nung nasa recruiting ako, tinatanong ko, kaya ba? It may sound pangit, it may sound nanlalait or yon, pero ayoko kasing sa akin, personal opinion, ayoko kasing aksayahin yung oras mo. Ayoko rin aksayahin yung oras namin. So ngayon pa lang, kung hindi mo kaya, o let's say taga Visayas ka nga, ma'am, taga Visayas po ako, sa Makati po yung work. Ang tanong dyan, yun nga, kaya ba? Or may plan ka ba ng relocation? Kung yes ang sagot, go tayo. Kung hindi, wag na lang tayo mag-aksayahan ng oras. Or let's say, other province lang to Manila. Kung kakayanin, go. Kung hindi, wag na lang. Sayang po kasi yung oras. Ayun. Ano ba yung problema dito? So what's the problem here? Not attendance. It's workforce planning. Pinaplano mo na siya. Ayun. Hindi basta-basta to. Kaya nabuo yung department ni HR. Sakto lang din po na ako yung magdi-discuss ngayon. Workforce planning, long-term planning. Yan po yan. Okay. Nangyayari kasi siya yung example ko nga, nangyayari sa NCR. Tsaka yung mga nearby places, nearby provinces pala. Nangyayari siya doon. Nag-hire si company
without consider natin yung commute. Time commute. Tama ba yung English ko? Commute time. Yung Tagalog na lang. Yung oras ng pagbibiyahe. Doon pa lang may stress na si employee. Tapos, transportation availability. May biyahe ba doon? Kasi aminin natin, di ba yung ibang lugar, medyo mahirap ang biyahe, may oras. Lalo na ngayon, may transport. Hindi naman pala, sorry. Lalo na ngayon, parang kung hindi po ako nagkakamali, parang bago umalis kahit sa kanto lang, bago umalis si jeepney driver, pinupuno muna eh. Of course, maintindihan natin, doble po yung price ng gasolina. So yon, pwede ba? Available ba? Kakayanin ba ni employee? Ayun. Tapos, shift schedule. Yung papalit-palit na oras. Yung papapasukin daw. Let's say, sa BPO na may example. Kakayanin niya ba kung papasok siya ng 5 o'clock ng madaling araw? Or 3 o'clock ng madaling araw? Ayun. Tapos, ending, sinisisi yung employees. Huwag ganon. Check muna natin from our end as HR and from the end naman ni employees. Yan. Question po? Question? Pag mabilis, let me know pa. Questions, clarifications. Wala namang violent reactions. Pa-thumbs up na uli. Ay, ang dami na nila. Okay. Hindi ko napansin. Pa-thumbs up nga po kung naintindihan. Okay. Yung iba. Nagro-roll call na attendance na. Ma'am, hindi, ayoko na magtawag. Sige. Kasi syempre, para sa atin din naman to. Para mas maintindihan natin. Kasi syempre, although, yun nga, sayang din, yung time nyo kasi dito eh. I know, kaya kayo nagpunta rito para matuto. Next slide, please. Sige. Diba? Ang daming 5Y. Ang dami palang Ys. Okay, ito naman tayo. Hindi kasi natin maiintindihan kung hindi natin iniisa-isa eh. Okay. Root cause muna tayo. Root cause yung pinanggagalingan eh. Root cause versus symptom. Magkaiba po kasi yun. So, in the context of critical thinking, distinguishing between a root cause and a symptom is difference between fixing a problem forever and just making it disappear for a few days. So, think of it like yung mga damo-damo sa garden natin. Example tayo Sipin niya tapos. Symptoms, yung nagano na, damo, lumalabas na sa ground, sa soil. Pag kinat nyo lang siya, of course, lalo na ngayon, umuulan-ulan na. Babalik agad yan. Expect mo, 1 to 2 days, andyan na ulit yan. Root cause, example lang naman ito. Root cause, yung actual root, tanggalin natin. Di na babalik yan. Ibang ano naman. Ibang damo na naman yung dadating. Paiksiyan na lang natin. Simplify natin. Simplify natin para mas symptom, what you see. Root cause, why it happens. Okay? Sige. Symptom natin, high turnover. Tapos, bakit ba mga nagre-resign sa trabaho? Siguro naman nakaka-relate kayo rito. Ang tanong, bakit daw marami nagre-resign? Ano bang problema? Yun yung symptom. Pero ano bang root cause niya? Diba? Root cause niyan, either, example lang po okay, magagalit. Example niya is, halimbawa lang, toxic leadership. Syempre naman, pag naman nag-resign lahat ng employee, tapos di mo yung supervisor pala, wala lang ginawa kundi mang-away everyday, talaga magre-resign yung employee niya, yung mga subordinates niya, di ba?
Yun yung root cause. Hindi basta-basta bigla na lang, ay, lahat sila nag-resign. Ganun. Hindi ganun. Alamin natin ano yung root cause. Okay. Ang dami na nila. Okay. Sige, sige. Ah, ano yan? If you increase, sige, ganun nga gagawin natin. Madami nag-resign. Tapos, symptom natin. Tapos, root cause natin, toxic leadership. Kasi wala lang din. Ganito, taas natin yung sahod. Sige, ako si manager. Tapos ko lahat sahod nyo para walang mag-resign. Ending, alis din yan. Promise. Tatagal, yes, tatagal. Isang buwan. Tagal na nga isang buwan eh. Magre-resign din yan kapag natotoxic na yung or tinatamaan na siya. Magre-resign din yan. Maniwala kayo sa akin. So, based experience. Okay. Next slide. Ayun, nakikita ba? Nakikita naman. Ayan. Okay. Ito po, ano lang to? Medyo overview lang siya. Kahit hindi nyo naman gawin. Gusto ko lang, paano lang natin mai-apply everyday. Kaya nga sabi ko kanina ay, ano lang, sa sarili nyo lang, apply nyo sa sarili nyo. Think of it as, kasi nagkakaproblema din naman even kayo. Kayo po. Pag sinabi nating PDCA, ano yan? Plan, do, check, act. Yun. Pag sinabing PDCA, this is a four-step iterative management method used by business for the control and continuous improvement of processes and products. Also known as the Deming cycle or Shewhart cycle. Tama ba yung pronunciation ko? So it provides a structured framework for testing hypotheses and learning from experiences to make informed changes. Masyadong masyadong by the book. O di ano natin. Ano lang 'yan? Plan, do, check. Yun lang po 'yan. Ginagamit siya globally sa mga businesses, top companies. 'Yan. Apply natin, sige. Andiyan pa ba sila? Questions, clarifications? Tanong lang po Tanong lang. Bigyan ko kayo example sa halos lahat isa-isa. Pa-emojis naman, kahit anong emojis. Tapos, yes, okay, okay. Yung iba, okay. May pa-heart pa. Okay. Sige. May natutunan naman po. Ayan. Kahit puro problema yung dala ko today. Hindi, sinusolusyonan ko naman kahit problema siya. Yun lang naman yung goal natin eh. At the end of this session, may maiuwi tayo. May maiuwi tayo na natutunan natin. Example, unahin ko na muna. Marami ako example today. Example ko ay PDCA, Plan, Do, Check, Act. Okay. Hindi nyo naman, wala tayong exam pala ha. Walang exam. Gusto ko lang ipasok nyo lang sa utak nyo to. Kumbaga, lagay nyo sa puso nyo. Yan. Example tayo. Umpisahan ko na example ko. HR lagi. Sa HR, ang plan natin, identify need to improve hiring quality. Yun naman yung common eh. Improve natin para makapag-hire, makatanggap kami ng employee na katulad nyo. Okay. Ang do natin dyan, implement structured interviews and assessment tools. Tapos check naman natin, evaluate new hires performance after 3 months. Tapos, ang act naman natin dyan, refine interview questions and select criteria. Ang ano kasi dyan, kasi ang insights natin dyan is hiring is not one time. It's continuous improvement process. Ayun. Again, hindi po kami perfect. Hindi po kami, hindi kami, kaya continuous improvement siya. Okay. Next example tayo.
Example natin, sa operations naman, manufacturing. Sino dito mga nasa manufacturing? Pa-thumbs up po, patingin naman, manufacturing. Gusto ko magtanong kung saan sila nagtatrabaho. Yan. Plan natin dito, reduce product defects. Kasi ito, ano to sa factory, alam ko to Ah, kasi the more na paulit-ulit, I mean, maraming defect, maraming reject. Naririnig ko lagi ito sa mga kamag-anak ko. Maraming reject. Yan. Yan. Tinatamaan tayo nun Siyempre, company expense. Yan. Doon naman natin dito is introduce quality control checkpoints. Kaya po maraming QA sa pabrika or sa factory, sa manufacturing to check. Huwag po tayo magtataka kung bakit ganun na lang karami. May QA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May team leader pa sila, may manager pa sila, may assistant manager. Yun po yung dahilan. Tapos, check naman natin is monitor defect rates weekly. And then yung act natin dito, adjust production process or retain workers. So ano naman, insight natin dito is quality is built through consistent monitoring. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang daming QA sa trabaho. Kasi masasayang. Yes, kaya natin gumawa. Pero iba pa rin kasi yung may nag-check. Kahit sa akin minsan, alam ko okay na, alam ko maayos. Pero gusto ko rin may nagpo-proofread pa. Parang iba pa rin kasi hindi naman tayo Android Kumbaga, to check pa kung ano pa yung kulang. Ayan. Example tayo, another one. Another example. Sa academe, sa amin din, academe teaching. So, ano natin dito, plan natin is improve student engagement. Tapos, ang do natin dito, plan, do, check, act, use interactive activities and case discussions. Tapos, check natin is assess participation and quiz results. Act, modify teaching strategies. Kasi po, sa academe, kailangan natin gawin to. Kasi baka nga, yung panahon nila ay iba na sa panahon natin or yun, kailangan natin trial and error din naman talaga para ma-improve yung ano natin, education natin. Yeah. Okay. Ano pa ba? Ano rin kasi, nag-evolve din naman yung effectiveness noon sa feedback. Baka kasi may kulang Baka ganyan. Hindi naman kami perfect Diba? Yan. Example pa tayo. Another example. Sa healthcare naman, yung mga taga-healthcare, lahat na daanan ko lahat na example para sinong rito? Nagtatrabaho healthcare. Nurses, ganyan, sa pharmacy, gano'n. Ayan. PDCA tayo, plan natin, reduce patient waiting time. Ito, importante ito. Lagi ko kasi naririnig yung waiting time ng pasyente. Kahit siguro kayo na-experience nyo to, yung ang tagal na rin, nag-aantay pa tapos wala na pumapansin. So, doon natin dyan implement appointment scheduling system. Kaya po na-invento yung schedule. Huwag pong sasama yung loob natin kung bakit kadadating lang ni Kuya, biglang siya yung mauuna, nakaschedule po siya. Bakit po tayo? Why do we have scheduling? To organize. Ganun lang kasi. Okay, and then ano pa ba? Check natin. Pag sinabi naman check, track patient flow and waiting duration. Yan. Tapos, act natin dito, adjust staffing or scheduling process. Hindi naman pwedeng lahat sila ipinapasok natin alas 8 ng umaga. Paano na yung panggabi? Wala na tayong nailagay, di ba? Ano lang kasi yan, small process, changes can improve patient experience. Diba? Yan. Example naman tayo. Another example. Sige, punuin natin ng example. Sa retail naman, tsaka sales. Sige, ang sa sales naman niya, kalimitan niya, increase monthly sales. Tama, di ba? Ang sales yan, hindi naman pwedeng, laging ang concern dyan kay sales, paano increase yung monthly sales? Di ba? Ang doon natin dyan, launch, promo, or upselling strategy. Ano tayo? Labas tayo ng sino mga nakaka-relate dyan. Ayan.
Ayun. Tungkol sa sales, increase lagi. Siyempre, sales to eh. Ito yung pinaka, ano eh. Ayun, may bonus yan eh, pag mataas ang sales natin. So, yun nga, doon natin gagawin natin, launch promo upselling strategy. Di ba? Unti-unti na-absorb nyo. Ayan. Kaya, analyze, ano naman, check natin, analyze, sales performance. Check natin, ano ba yung kulang? Ano ba yung dadagdag? Ang act naman natin dito is improve marketing or adjust pricing. Check ko lang yung, uy, may mga chat, ano pala, sorry ha. Opo. Okay. Pwede naman kayo mag-thumbs up para kasi kung bigla akong malampasan para masagot yung tanong natin. Yan. So sales naman kasi, sales strategies must be tested and refined. Ganun lang naman siya. Punta naman tayo. Another example, lahat yan nadaanan natin. So IT, digital workplace naman tayo. So plan natin, improve system efficiency. Ano ma-improve? So syempre, para mas sa IT kasi kalimitan dyan, para ma-improve, nangyayari software, tsaka automate. Diba? Ayan. Automate, tsaka yun. Ang check natin dyan is measure processing time and user feedback. Tapos, act naman natin, ito problema lagi. Naririnig ko to, pero yun, yung mga bugs, yung mga sa website or enhance system features. Yan, lagi yan. Kahit nakaka-relate din eh. Di ba minsan sa bangko, offline, gano'n. Nag-enhance po sila. Hindi lang sila basta nag-offline. In-enhance nila yung nila, yung system nila. Okay. Next one, ano ba bang example? Construction tayo. Ayan, construction tsaka project management. So, sa construction kasi, project management, ito pinakaayaw nila. Delay. Tama ba ako? Delay. Naku, pinakaya nila yan. Kasi sa mga construction, meron silang parang May 23, May June 5, June, ganyan. May date talaga sila eh. Ganon. So, iyon yung pinaka nila. Tapos, doon nila, create detailed timeline and resource plan. So, chinecheck nila yan kung hanggang saan, kung kailan. Tsaka kasi, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong dito ha. Kasi pagka naggagawa tayo ng project, parang may nakalagay doon yung end niya. Kung kailan matatapos yung project. Yan, alam ko yan, napapansin ko yun, lalo na sa DPWH. Naglalagay talaga sila kung kailan yung end ng project. So yun. Tapos check natin dito, monitor progress versus schedule. And then act natin ay allocate resources or pwede natin, ito pinaka medyo hindi nila, yung adjust timeline. Yan. So insight natin dito is monitoring prevents costly delays. Kasi nga naman, dito kasi sa construction, pagka delay or late, parang may penalty yata. Yung mga ganun ba? Okay. So many organizations stop at do. Yun yung nagiging problema natin. Bakit ko siya inisa-isa? Bakit ko siya binigyan ng example kada company, kada field? Kada line of business. Bakit ko siya ginanon? Kasi ang nangyayari, wait lang. Sorry. Sorry na. Okay po ba tayo? Ayan. Ang nangyayari kasi, okay, ayan. Ang nangyayari kasi, or a lot of organizations, stop at do. Doon pa lang sa umpisa, doon na iipit eh. Kaya, ending, that's why the problem, repeats. Humaba na ng humaba. Di ba? So, notice that regardless of industry, the process is just the same. Kung mapapansin niyo, paulit-ulit lang yung sinabi ko. Iniiba-iba ko lang. Kaya sabi ko kanina, dinagdagan ko ng IT, ng manufacturing, ng construction. Pero kung mapapansin niyo, lahat yan, pareho lang eh. Meron silang problema, paano gagawin? Yung mga ganon. The difference is not the framework.
The difference is how disciplined we are uh, in applying it. Paano natin, discipline ang i-apply natin. Diba nga, sabi ko, hindi pwedeng pwede na. Kailangan pwedeng pwede na. Okay. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa? Okay. Yan. Sige lang, thumbs up lang kung may sasabihin kayo. Andito na rin lang naman tayo. Itanong nyo na. Okay. Quick reflection lang. Tanong nyo sa sarili nyo. What is the most common problem in the workplace? Tapos isa-isahin nyo yun. Magigets nyo na yan. Isa-isahin nyo yung mga sinabi ko. Okay? Okay. Mamaya gamitin natin yan. Okay. Next slide. Ito, example na naman. Ikutin natin lahat ng example. Okay. Example tayo, BPO naman. Business Process Outsourcing or call center. Yan. Initial assumption nila. Assumption, low salary. So, pag inanalyze kasi natin yan, chinek natin, di lang kasi po siya basta mababa yung sahod. Pwede rin namang poor team leaders. Importante po kasi yan sa BPO eh. Yung nakaka-relate kayo. Yan. Importante kasi yan eh. Yung team leaders. Parang kasi sila yung nasasabihan natin ng problema. Kasi nga naman, 8 oras na lahat na lang ng galit ng customer na isabi na sa atin. Di ba? kaya importante yan, team leaders. Pagka hindi okay yung team leader mo, yun, medyo kahit sino naman sa bahay, stress ka na nga. Tapos, yung support group mo pa di ba? Ayun. Pwede rin namang night shift. Night shift, kasi uso to night shift sa BPO. Night shift burnout. Napapagod na, lagi na lang panggabi. Although panggabi rin naman, kasi nga naman kabaliktaran po kasi natin ng time sa US. So, yung alas 7 sa atin ng gabi, alas 7 ng umaga, yun. Pero pwede rin naman ibang company, let's say Australia naman na account. Diba, Australia halos pareho lang din naman. Parang hapon yata, kung di ako nagkakamali. O, diba, pwede rin naman ganun. And then, diba, marunong na kayo. Yan. Pwede rin lack of career growth. Diba? Mga career natin. Minsan, yun nga yung nagiging problema sa yung pagkatapos matapos, 4 years, tapos, mga ganun ba? Pwede rin, wala nga ma-applyan, yun. Pero, sige, hayaan na natin, medyo mabigat na. Anong solution? Solution na tayo, sige. Solution, hindi naman natin pwedeng itapon na lang yung mga team leaders natin or managers, kahit sabihin mong in Tagalog, Tagalog ba? Or, ayun, may ugali kasi. Hindi naman pwedeng gano'n. Huwag naman gano'n. Anong pwede natin gawing solution dito? Pwede natin silang, kasi hindi natin, lagi niyo isipin, pag tinanggal natin yan, syempre may pamilya yan. Di ba? May pamilya, hindi basta-basta gano'n. Pwede naman natin siyang, solution na tayo yung bakit yung poor team leaders, yung night shift natin, yung career growth natin, yung nagkakaproblema. Solution natin. First one, yung sa akin po pag nagkakaproblema na yung mga team leaders natin, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng awayin. Hindi naman pwedeng tanggalin. Solution dyan, leadership training. Patrain natin sila. Kung kulang ng di customer service. Kung kulang ng, halimbawa sa Excel, di Excel training. Di ba? Ganun lang. Kung anong kailangan, yun ang provide natin. Tapos ang problema natin. Di ba? Question. May tanong tayo? Questions? Clarifications? Habang umiinta yung topic natin? Wala naman po. Okay. Pwede rin namang
kanina, di ba, sabi ko, nababurn out. Anong solution natin doon sa nababurn out si employees? Di naman pwedeng mag-resign na burn out. Next day, nag-resign. Patay. Di ba? Good luck. Kasi syempre, may pamilya yan. Kakasabi ko nga lang, di ba, may pamilya yan, pinapakain yan. May credit card yan. May babayarang utilities yan, tubig, ilaw, ganyan. Kung alik-alik pa, yon. Kawawa naman. Anong gagawin natin? Pag nababurn out ng employee, pwede tayong, wellness programs. O lagyan mo ng gym. Sakto, gusto pala ng employee lagi nag-gym. O di, nakalibre pa siya. O kaya program na simple program lang sa company. Tapos, di ba? Natuwa pa yung employee. O yun, di ba? Pwede mga ganon. Pwede rin namang, yung isa pa pala, pwede natin clear career path. Ano natin, ano bang gusto? Yun nga, pwede din natin ipa-train sila kung saan nila gusto. Gusto ba nila maging manager? Gusto ba nila sa operations, sa HR, sa marketing, sa finance, o kung ano man? Pwede. Di ba? Question po. May question tayo? Wala naman. Kaya pa. Ayan. Okay. Another example naman tayo. Sa operation naman, operations. Ito, lagi nyo na nakaka-relate dito. Ano na naman, operations natin, delayed deliveries in logistics company. Ito, mabigat yan pag delay. Pag sinabing logistics, on time to lagi. Yan. Ang root cause niya, we could say poor scheduling. Tapos, si supplier, delay. Tapos, eto na yung mga pinaka-worst yung mga sinasabi ko. Walang tracking system. Ganon. Ayun na, nagkakagulo. Anong solution natin dito? Solution natin, tumatak sa utak ko, tracking system. Pwede implement tayo ng tracking system tools. High-tech na po ngayon, kaya po yan. Tapos, dun sa supplier, improve coordination. Yun. Tapos, another one, ano pa, redesign workflow. Pwede rin naman. Di ba? Okay, another example pa. Gusto ko lang mailagay sa utak nyo tsaka maramdaman nyo yung problema. Tapos kung paano natin mabibigyan ng solution. Example pa, sa office natin, admin example. Ayun. Eto, kanina narinig ko to eh. Si ma'am, ano yata yung nagsabi? Kung di ako nagkakamali. Si Ma'am Darlene yata, ayan, sa office. Ayan. Miscommunication. Ma'am, di ba nagamit yung miscommunication. Ayan. Miscommunication, ito yung problema. Miscommunication. Di ba po? Ayan. Miscommunication yung problema. Reality. Walang clear instructions. Walang standard channel. Ayun. Anong solution dito? Solution dito, use centralized communication. Sabi nito, sabi niyan, sabi nun. Saan galing? Kahit GC, pwede na po yan. Kahit pwede rin naman, actually, Facebook, nagagamit po siya. Mga GC sa school, nagagamit po siya. Viber, lahat halos ng pwede natin pakinabangan. Wala namang bayad yan eh. Ano lang, basta may load ka lang, may wifi. Ayun. Tapos, ano ba bang solution dito? Clear SOPs. Diba? Kung ano lamang standard procedure, ito gagawin. Pag ito yung problema, ito gagawin. Yun. Another example pa, ha? Laliman natin ng konti, ha? Yun, sa BPO. Sa BPO, meron dito mga CSAT. Customer Service, basta. Sorry narinig ko lang kasi ito eh. Yun ang nagiging problema. CSAT. Naririnig ko siya pag kami naglalakad dyan. Yun. Ano yun kasi? Lack of empathy training. Di ba? Pa-training tayo. Hindi kasi pwedeng bitawan lagi sila eh. May problema lang, bibitawan na. Ay, kawawa naman, pamilya. Tsaka, natitrain yan. Knowing Filipinos.
Naku, ang gagaling niyan. 'Di ba? Halos tayo nga tayong, kung di ako nagkakamali, Pilipinas yung pinaka-ano sa English. 'Di ba? Try niyan. Try natin. CSAT problema, training. Customer service training. 'Di ba? Construction. Balikan natin construction. 'Di ba? Construction. Um, Problema lagi kay construction, delay, 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 delay. Yan. Eh di for planning yun, ayusin yung planning. Para hindi ma-delay. 'Di ba? Okay. Tapos, sa school, balik tayo sa school. Example, low engagement. Ay, di ayusin natin yung teaching natin. Di ba? Ayan. Tapos sa retail naman, example, another, retail. Ah, Syempre, retail, mababa yung sales. Yan, basta sales, marketing, ganyan, kailangan sales lagi tayo usama natin. Eh kasi poor customer service. Ayusin natin. Di ba? Okay, questions, clarifications? Violent reaction. Wala naman. Ilang slide ka na mata? Ay, sorry, ito pala yun. Sige, sige. Ayan. Office admin. Sorry, ayan pala. Nauna yung... Kasi actually sa ulo ko yan, pagka sinasabi ko. Minsan din ako gumagamit ng slides sa school. Ayan. Nadidistract lang kasi ako. Okay, ito tayo. Scenario muna tayo. Apply natin. Gusto lang naman kasi natin ma-apply sa sarili natin. Okay, case scenario tayo. A company hires skilled employees but performance is still low. Bagsak pa rin. Yun. Tanong niyo sa sarili niyo. Ano talaga yung problema? Kasi medyo malalim na yung alam natin ngayon, di ba? Ano talaga yung problema? Bakit bagsak ang performance? Yon. Number two, what are the root causes? Ano ba yung mga pinanggagalingan nito? Yon. And then, pangatlo, ano ba yung solution na ipopropose natin? Isipin nyo to. Think like a manager. Imagine you're in the shoes of, ano, kayo si manager, kayo si boss. Isipin nyo, ano talagang problema? Kasi may mga manager na rito di ba? Yan yung kailangan, ano talagang problema? Di ba? What are the root cause? What are the solution? Pwede natin propose. May tanong tayo dito. Wala naman. Okay. Sige, sige. Pero kapag tayo yung manager, iwasan naman nating mam-blame ng tao. Huwag naman. Ayan. Solution, gawa ng paraan. Hindi basta sinisi. Huwag tayo manisi, analyze natin. Okay? Okay. Ito pa. Sige. Dagdag natin. Ano bang may mga nag-chat pala. Wala. Okay. Thank you. Wala da. Ma'am Rachel, anong opo? May tanong tayo, ma'am. Sige, ma'am. Wala pong problema. Paano ma'am pronounce to? Yung pangalan. Ang ganda ng pangalan niyo, ma'am. Ayan. Paano pronounce to? X kasi eh. Okay. Ito. Let me ask you something. When problems increase in the workplace, what also increases? In Tagalog, pagka dumami yung problema, ano yung nangyayari sa trabaho? Ano yung nag-i-increase? May makakasagot po ba? Yes, ma'am. Ma'am Darlene. Kung dumami po yung problem, i-increase din po yung yung stress po ng mga nagtatrabaho. Correct, ma'am. Relate, ma'am. Naka-experience na. Naka-experience. Okay. Siyempre naman, lahat naman tayo nakaka-relate. Stress.
stress, ang lahat ng involved. Correct. Hindi na kasi tayo makafunction pag may stress. Huwag po nating sasabihin na ang stress ay wala lang. Kasi ayan nga, hindi na nga makatrabaho yung tao. Wag ganun. Mental health pa rin ang isipin natin. Hindi kasi basta sa, ay, bahala ka sa, wag naman ganun. Hanggang kaya, kakayanin natin. Pero pag kami ganong nale-left out, tutulungan natin. Okay? Yan, stress. Stress talaga. Wala na bang ibang sagot kundi stress? Thank you, ma'am. Thank you. Stress talaga ang sagot doon. Siyempre, ah, baka makarelate ang lahat, ha? Deadlines. Deadlines. Ano ba ba? Pressure. Tsaka expectations. Ano ba ba? Conflict. Maraming S. Ayan. Ayun, here's the reality. Most workplace stress is not caused by work itself. Ayun, alam din naman natin to. Ulitin ko po ha, most workplace stress is not caused by workplace itself. Hindi lahat ng problema ay dahil sa workplace natin. Yun, hindi dahil pala sa trabaho natin. It is caused, dahan-dahan lang ha, it is caused by how we think our problems. Yun. Hindi kasi talaga kalimitan, hindi naman galing doon eh. Hindi naman talaga sa trabaho. Doon talaga siya. Paano natin iisipin yung problema? 'Di ba? Ayun. Ah, Meron slide ba tayo diyan? Baka daldal ako ng daldal dito eh. Ayun. Papaliwanag ko na lang muna. Magkaiba po kasi yun. Pag nagpapa-seminar ako, lagi kong sinasabi yun. Magkaiba yun. Magkaiba ang reactive versus systematic thinking. Reactive meaning, kinausap ka lang, uy, galit na bigla. In-exage ko lang po ha. Pero yung reactive, systematic thinking, dinagdagan ko na para malalim. Systematic, pang ano talaga, no? Pang first honor. Yeah. Systematic thinking. When we don't use critical thinking, we become reactive po. 'Di ba? Kasi again, kahit sa panahong nagkakagulo, thank you, sa panahong nagkakagulo na, kailangan, ano tayo, kailangan ba reactive tayo? Hindi po. Kailangan systematic thinking, mag-iisip. Hindi pwedeng nakatabi lang natin, nakasamaan natin ng loob. Thank you. Yan. Hindi, nakasamaan lang natin ng loob. Inaway na agad natin. Huwag ganon. Ha? Yan. Huwag ganon, huwag ganon. Magkaiba yun. Lagi nyo tatandaan. Reactive versus systematic thinking. Pambata mode tayo ha. Wala pa dito yung high blood, etc. etc. Anong nangyayari pagka nagkaganon? First one, panic. Second one, blame, sisihan, sisihan. Tapos, next mangyayari, overthinking. Sino sa inyo overthinker? Pa-emoji po, overthinker. Okay, okay. Sige, sige. Ano kasi yan? Pero when we use a structured approach, like kanina yung sinabi ko, PDCA, we feel more control. Tawa sila. Siyempre nga naman, pag alam natin yung gagawin, we feel like, we can control everything. Kaya ako, for management, oo. Thank you. Oh, ayun. Ganon kasi yun eh. Kapag alam natin yung gagawin, we feel more control. Tama ba ako? Kaya ako kanina, in example sa inyo, yun, yes, ang dami ko example. Gusto ko kasing ma-relate sa lahat na ganon yung nangyayari. Tapos, syempre, control, reduces.
reduces. Mahabang S na yun. Kasi ano na siya, marami na. Reduces stress. Diba? Tama ba? Tama, mali. Yun kasi nangyayari. Pag alam natin, kahit sino naman, alam mo gagawin, wala stress. Ay, ganun lang yan. Alam ko yan. Diba? Lalo na siguro kung napagdaanan natin. Diba? Okay. Let's take a simple example. Ano na lang to, bigla kang pinagawa ng report, due is tomorrow. Nangyayari to, di ba? Yan. Reactive mindset muna tayo. Reactive mindset. Siyempre, ako reactive Hindi man ako mga away. Sabihin ko lang, grabe ang dami. Hindi ko kaya yan. Stress na ako. Patay. Di ba? Wala na. Nag-breakdown na. Kasi biglang gawin mga to kailangan bukas. Hindi pa clear yung instructions. Yun. Grabe, ang dami. Hindi ko na kaya. Stress na ako. Bukas nag-resign. Wala na. Diba? Pero sana maisip natin na may pamilya tayo. Huwag naman ganon. Ako na yung nagmakaawa. Huwag naman, may pamilya ka. Huwag ka mag-resign. Na-stress lang dahil sa meeting. Yan. Pero kung systematic mindset tayo, systematic mindset, ano ba nagagawa nun sa atin? Di ba? Sorry, I need to bring, muna, yung kanina, yung from the academic side, yung napapansin nyo, hinihila ko yung mga meaning, yung dito kasi siya nag-effect yung mga ganito, bago ko kayo bigyan ng example, para relate talaga. Tsaka kung ano yung, nyo, field nyo, yun. Anong systematic mindset doon dapat? Di syempre, PDCA. PDCA, breakdown task. Ano ba yung mga sinabi? Saglit lang yan. Mabilis lang to, lista mo. Ano ba yung sinabi? Yun. Kasi baka mamaya, meeting ka lang pala doon sa kabilang building. Ikaw na-stress na. Wala na. Lista mo lang, breakdown, 10 o'clock, ganito, ganyan. Tapos, di ba? Tapos, start with priority sections. Check mo, ano ba talaga? Kailangan ba to? Baka naman yung meeting na yon kayang i-adjust or next day pa pala. Ikaw naman na-stress na, nag-resign na. Yung meeting pala ay next month pa, hindi mo binasa. Di ba? Wala na. Oh, natawa sila. Oh, di ba? Kaya importante rin tong PDCA. Hindi ko sinasabing sa uluhin nyo, pero somehow, nagigets nyo na, di ba? Ano nyo na yung thoughts ba? Parang gano'n, nakukuha nyo na. Tapos, nasa na mga ba ako? Check. Check tayo. Review progress. Check mo, naging okay ba? Kasi hindi ka perfect. Again, hindi ka perfect. Kung una, mali ka, okay lang. Part of life. Hindi naman naging manager yung manager mo na perfect siya agad. Siyempre, may mga pinagdaan ng trial and error yan. Yung pakiramdam mo sa sarili mo na ikaw yung pinaka-anong tao sa mundo. Yes, naramdaman din po namin yan. Naramdaman po ng lahat ng tao yan. Yan. Tapos, act tayo, kilos tayo. Adjust time. Or kung hindi kaya, ask support. Andiyan naman yung mga friends natin. Kaya ako, pag gano'n sa trabaho, marami akong ka-close. Na pag may matatanong ka, syempre alam mo, itanong mo lahat na sa isang tao. Mabubuisit sa'yo yan. Kaya marami kang ka-close, marami kang mapagtatanungan. Tip lang naman yun. Yan. Di ba? Same problem lang. Ang problema lang natin, different thinking, different stress level. Di ba? Paano naman natin sasabihin natin, ano ba ito? Sige mamaya, gagawa natin promise, ko ng 15 minutes kung may maitatanong kayo. Yung mga para sa questions nyo na scenario, pwede yon. Okay. Why critical thinking reduce stress? Siyempre, isa-isahin natin para mas malinaw. Critical thinking helps because, dahil, kasi, or paano? It gives clarity. Siyempre, alam natin ang gagawin. Di ba? Sorry. It gives clarity. Di ba? Malinaw na agad. Wala nang stress. Alam ko yan. Di ba may mga ganun tayong trabaho? May mga katrabaho. Alam ko yan. Di natin alam na pag-isip na ano na pala nila yun. Di ba?
And it removes assumptions. Mga assumption natin sa buhay, di ba? Pag kasi may critical thinking tayo, ganun yung nangyayari. Next one, it provides direction. Tama nga naman, it provides direction. Di ba? Alam natin gagawin. Ito, punta. Di ba? And it reduces uncertainty. Yung uncertainty, meaning walang kasiguraduhan. Pero pag alam natin yung gagawin, critical thinking, di ba? Alam natin. And uncertainty is the biggest source of stress. Yung walang kasiguraduhan, yun yung nakaka-stress. Ito ngayon, di ba? Yung example natin yung gasolina. O di ba? Kahit yung mga walang nasakyan, ang problema sila sa kung magkano na yung kung magkano na yung tawag dyan, magkano na yung gasolina doon kaya matakot. Yung pati ba namang walang sasakyan na tao, alam kung magkano ang presyo, alam kung magkano itataas. Doon yung nakakatakot, di ba? Yan. Kasi yung uncertainty talaga, yan ang nakakaano sa atin. Ano naman, sa workplace naman kasi natin, sa workplace natin, ano yung nagtitrigger? Pre? Common stress triggers, ano ba? Unclear instructions. Siyempre, pag may sinabi si boss sa atin, si ma'am, si sir, unclear instruction, nag-message, gawin mo to. Parang, ano daw? Di ba, naka-receive ka ng text or chat, gawin mo to. Tapos sinindi yung PDF. Parang, ano daw yung gagawin ko? Sinabi lang sa akin gawin ko. Ayun, ang hirap, di ba? Yun ang pinakamahirap. Na walang unclear. Sabihin na lang natin nagsabi, pero unclear instructions. Tapos, isa pa, yun nga, sa trabaho, poor leadership, na-stress na naman, yung kaninang pinag-usapan natin. Ano pa ba? Overload yung trabaho. Yung lahat na lang trabaho niya, from the admin, marketing, sino sa inyo yung naka-experience na ng ganito? Yung parang one-man team siya. Lahat ng department nako-cover niya. Pa-thumbs up na po kung sino yung naka-experience na ng ganito. Yung pag tinanong ko anong department ka, lahat yata department niya. Yung mga ganun. Kasi alam niya, at least, di ba? Yan. Ano pa ba? Lack of control. Hindi natin ng mga nape-predict. Yan. Tapos, ano pa ba? Siyempre, kuling ko lang yung ano pa bang nagiging problema natin? Yung pinakasikat. Pinakasikat na problema. Ano ba yung pinakasikat na problema? Office politics, di ba? Pero again, linawin ko lang pa ha. Normal naman po yan. What important is, paano natin susolusyonan. Ayan. Pero ano siya. But here's the key insight. Ito siya. You cannot always control the situations, but you can control how you respond. Ulitin ko lang ulit pag nagsasalita ako ng ganito para mas lalo na sa mga seminars ko. You cannot control always in the situation. Pero, but you can control how you respond. Relax lang. Huwag masyadong mainit ulo. Baka mamaya nagwala na kayo dun. Diba? Huwag ganun po. Nakarating na sa HR. Yan. Ano kasi yan? Ano pa ba? Practical stress tayo. Practical stress plus ginawang psychology class, no? Practical stress plus thinking strategy. Yun lang naman yung kanina ko pang iniikot-ikot ko lang siya para mas magets natin eh. Next time you feel stress, anong gawin natin? Pag na-stress ba kayo, anong ginagawa nyo? Lahat naman tayo dito na-stress at some point, di ba? We all have our shared mistakes, di ba? Ang ginagawa nyo pag nag-i-stress kayo, sige, pa-chat, dito naman, sige, gamitan naman natin chat box. Anong ginagawa nyo pag na-stress kayo? Sige, pa-chat naman po. Maglagay tayo ng price. Hindi, sige. Para sa atin din naman tayo. Anong ginagawa nyo pag na-stress kayo? Di ba? Sige.
Ayun. Isolate po para makapag-isip. Ay, tama yan, ma'am. Ayan, yes. Tama. Inhale, exhale. Tama din po yan. Ako sa school, tao lang po Huwag niyo ako ibabash ha. Ah, Siyempre at some point, naiinis din naman ako sa estudyante. Tao lang, tao lang. Naiinis ako sa estudyante. Anong ginagawa ko? Pag naiinis ako. Pag naiinis ako sa estudyante, either, pwede mo sabihin walk out, pero lumalabas talaga ako. Tapos, ginagawa ko, nagbibilang ako doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hanggang sa 100. O kaya magbilang ka ng shift dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, wala na. Nawawala talaga siya. Bago ako pa naman ng 50, nakakawala. Promise. Yun lang na may mga base experience ko din eh. Yun. Magbilang ka lang dyan, hindi ka naman siguro abot ng 500, no? Yan. Wala na siya. Yan. Nawawala na siya. Ayan. Naging interactive tuloy tayo ngayon. Ayan, sige. Ano ba to? Ayan. Isipin natin, what is the real problem? Ano ba yung what can I control? Mga ganun, what is the next best action? Ano ba yung gagawin natin? O, di ba? Marunong na sila pang MBA yan, pang doctorate yan, yung mga ganun, pwede namang ituro ng simple na para mas mag-gets natin. Ayun. Kasi when we connect everything, example, yung critical thinking, nagiging clarity siya eh. Yung problem solving, anong nangyayari sa problem solving? Nagiging direction. Yung action natin, nagiging results. Yung results naman natin, reduce stress. Ito yung kaninang sinasabi ko pa sa inyo. Pag walang stress, kasi minsan ako, yung promise, nagkakasakit ako pag na-stress ako. Lahat naman yata tayo. Di ba? Yun lang yung pinapoint ko rito. Kapag nasusolusyon, nasusolusyon na results. Reduce stress. Reduce stress. Yan. Okay? Ano pa ba? Stress is not just about workload. It's about how we process problems. Kaya kayo nandito para paano natin ipoprocess yung problems. And professionals who think clearly, ano bang nangyayari sa mga kanila? Sa mga professional na nag-iisip, they don't solve problems. They manage pressure better than everyone else. Kung mapapansin nyo, yung mga ang gagaling kahit anong bagsak ng problema, di ba? Nasusolusyonan nila. Di ba? Yun yung parang pagtanong mo naman sa taong to, parang, wow, galing mo naman, wala kang problema sa buhay. Hindi po. Paano lang magdala, in short. Ganun lang siya. Okay, so let's end this with takeaway natin. Don't react. Analyze. Huwag basta, konting problema lang nag-react na agad siya. Nagwala na agad siya. O, di ba? Tapos, don't guess. Use frameworks. And then, don't solve symptoms. Ano yun natin? Hindi symptoms tayo. Root cause. Yun ang isolve natin. Tapos, ano pa ba? Don't overthink. Execute solutions. Okay? Ayan. Ilagay natin sa sarili natin yan para mas maintindihan natin. In your career, your biggest advantage is not intelligence. Para sa akin po, hindi lang basta matalino tayo. It is how you think. Okay? Because better thinking leads to, better decision making, better performance, better leadership.
Okay? Kasi ano ba to? In a world full of problems, of course, dito, 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 dyan, dyan, dyan. Puro problema. Those who think clearly will always stand out. Tapos, ganun kasi nangyayari. Iwanan ko lang kayo ng nasa isip ko lahat. Decision comes from here. Dito, galing decision. Decision comes from here. Execution comes from here. Yun lang po. Thank you. Question, ano na tayo? Sige. Sakto yung oras natin. Q&A tayo. Baka may tanong pa kayo. May ano pa naman tayo. May mga tanong, questions, clarifications, violent reactions. Baka may mga violent reactions. Nadagdagan ng violent reactions. Baka may tanong pa tayo. Sige, may time pa naman po tayo. And I hope marami po tayong natutunan for today. Clear naman. Pa-thumbs up naman po kung naintindihan yung mga ayun. Thank you. Okay. Natuwa ko doon sa inhale, exhale. Pag may problema. Sige. Thank you po. Okay. Thank you very much, Mentor Oreo, for your insights shared tonight, including mga practical and close to realistic na mga examples. Actually, hindi lang critical thinking no and problem solving yung napag-usapan natin tonight, even stress management na rin. Especially sa mga na-share kanina ng ating mga co-participants. Sharing with that question no about how you manage or handle stress. Ako naman, ang ginagawa ko, other than inhale, exhale, parang common na ginagawa na talaga natin, I am shifting to another task nga. Parang, so like for example, I am currently like burnout um, with my business, no? Like for example, maraming mga documents na ginagawa tapos parang medyo nasi-stress na ako. I will shift to another task na hindi siya related sa current na ginagawa ko. Pupunta ako ng tindahan kasi I also have a small store. Tapos mag-a-arrange ako doon ng mga items just to shift the task that I am currently working with another task na hindi related sa ginagawa ko. And then after a few minutes, parang nare-relax na din ako. So, kaya isa din yan sa feeling ko na yung shifting of task, no, para mas ma-reduce yung stress. Okay, so if you still have questions sa ating mentor while Mentor Oreo is still here live, no? Pwede pa yan ninyong ipahabol na itanong by utilizing the chat box dito sa ating Zoom conference. And let me check, no, sa lahat naman or sa mga individuals who are currently watching live sa Facebook live streaming, if you have questions also, pwede rin naman ninyo yung ilagay sa comment section, tapos i-relay na lang namin sa ating mentor. Okay, so nakikita rin ninyo sa inyong screen yung ating QR code for the attendance tonight. So all you need to do is just to scan that one, tapos it will redirect to the attendance sheet for our webinar this evening. Also, ilalagay ko na lang din siya dito sa chat box sa ating chat. If in case lang, this is just a backup. In case lang na nahihirapan kayo or baka maka-encounter kayo ng error in terms of scanning the QR code. Kaya, ayan, meron na rin tayong link dito sa ating chat. Okay, so I believe everything is clear naman, Mentor, with the inputs that you shared. Kaya maraming salamat talaga for investing your Saturday evening with Scale Up Training and Development. I believe, no, meron ka pa atang isang session din, no, this month.
Kaya Yes, ma'am. we will welcome you again to that another learning session. So sa lahat ng mga nandito ngayon, I am inviting you again to check our official Facebook page, yung Scale Up Training and Development, if you are interested to check yung schedule ng aming naiiwan pa na mga webinars for the month of May. So, meron pa tayong apat na naiiwan this coming Wednesday, no, May 20. This is under operations management, and we are going to focus about business continuity planning. And then on the 23rd, no, next Saturday, we are going to cover the 9th series sa ating HR, and this will focus on employee relations and talent retention. And then on the 27th, Wednesday, this is all about task organization and workforce management. At yung pinakahuli na sa ating schedule is all about business development, specifically on the use of AI for smart business development. So with that, wala naman tayong questions na na-receive mentor, kaya maraming salamat. I believe pwede na rin natin i-end yung ating session ngayong gabi. Maraming salamat of course to Mentor Oreo. Maraming salamat sa mga participants natin tonight. Thank you, and hopefully lahat ng mga natutunan natin ngayong gabi magagamit natin sa ating current na mga roles and responsibilities, or magamit natin yan in the future pa. So God bless you always. Take care of yourself. You can still be productive, no? Unless gigimik kayo ngayong Sabado ng gabi. But to those who will stay at home, you can still be productive. And see you on our next webinar. Maraming salamat po. And always remember, we are your Scale Up partner. Goodbye, everyone. Goodbye, mentor. See you again soon. Thank you po. Bye, everyone.